kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Pag binanggit ang pangalang Nonoy Zuniga, ang unang papasok sa ating isipan ay ang kumanta ng Doon Lang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Sino ba naman kasi ang hindi makaka-relate sa awiting ito na ang nilalaman ay talagang tumatago sa ating puso? Ang ilan pa nga sa pinasikat niyang mga awitin ay tulad ng Kumusta Ka, at Araw-Gabi, nasa isip. na ni-revive ni Miss Regine Velasquez. Sa video na ito ay kikilalanin natin si Mr. Nonoy Zuniga na tinaguri ang King of Pop Ballads ng Pilipinas. Siya ay isang Doctor of Medicine. Sa katunayan nga, ito ay tumutulong sa mga kapuspalad nating kababayan sa pamamagitan ng panggagamot. Alam nyo ba na isang trahedya pala ang naganap nung ito ay magtanghal sa isang kilalang hotel na naging sanhi kaya naputol ang kanyang kanang binti? Pero paano hinarap ni Nonoy Zuniga ang napakatinding hamon na dumating sa kanyang buhay? Yan ang ating aalamin, kaya tumutok na. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakipindot naman ang subscribe button at notification bell para ma-update kita sa mga video na aking ina-upload. Si Nonoy Zuniga, o sa totoong buhay ay si Dr. Zeno Zuniga, ay isinilang noong ika-4 ng Mayo, taong 1954. Siya ay pang-anim sa 9 na magkakapatid. Doktor ang kanyang ama at mahilig din sa musika. Noon nga daw isinilang si Nonoy, ay nakitaan na ito ng talento sa pagkanta. Dahil saad ng kanyang tatay, ay nung ipinanganak daw ito, ang unang iyak ng noon ay sanggol pa lamang na si Nonoy ay may magandang tono na tila ba parang kumakanta. Marahil nga daw ay namanan nito ang hilig niya sa pag-awit. Kaya naman daw hindi maglalaon ay nakikinikinitan niyang magiging mahusay na singer ang kanyang anak na si Nonoy balang araw. Zeno ang ibinigay sa kanyang pangalan dahil ang gusto ng kanyang ama ay maging unique ito sa lahat. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat silang magkakapatid ay nagsisimula sa letter Z ang kanilang pangalan dahil bihira din ang gumagamit nito. Ang makinig ng mga awitin ay ang pampawala ng pagod ng kanyang mga magulang. Kaya naman ito na rin ang naging susi upang mamulat silang magkakapatid sa musika. Si Zion na kuya ni Nonoy ang unang naging musikero sa kanilang magkakapatid. Dahil noong mga panahon na yon ay naging member ito ng sangkatutak band. Sa kalaunan ay naging folk singer naman ang kanyang ate na si Zenith Zuniga. Samantalang itong si Nonoy ay wala talagang kahilig-hilig o wala sa kanyang isipan na maging isang musician. Pero madalas na isinasama siya ng kanyang ate sa mga tinutugtugan nito. Dito ay nakita niya na pwede palang kumita sa pamamagitan ng pagtugtog. Di nagtagal ay unti-unti nang nagustuhan ni Nonoy ang pagiging isang musikero. Kaya nung siya ay nasa high school, ay nagpaturo na ito sa kanyang ate kung paano tumipas sa gitara. At nung siya ay natuto na, ay madalas na itong tumutugtog ng mga awitin mula sa mga sikat na singer gaya nila James Taylor at Don McLean. Nang mapanood si Nonoy na umaawit ng folk song music ng kanyang kaibigan na isa ring musikero, ay humanga ito sa kanya. Kaya naman di nagtagal ay sinama siya nito sa isang gig sa club upang doon siya pakantahin. Pero noong mga oras na yon ay kabadong-kabado itong si Nonoy. Dahil unang beses nito na magtatanghal sa harap ng maraming tao. Pero nung siya ay makapagsimula na, ay nawala na ang kanyang kaba. Nagpalakpakan nga ang mga manonood dahil nagustuhan ang pagkanta nitong si Nonoy. Dito na nga nagsimula ang professional singing ni Nonoy Zuniga bilang isang folk singer sa edad lamang na 14. Subalit dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa pagkanta at pagtugtog ng gitara ay napabayaan nito ang kanyang pag-aaral. Madalas nga daw ay lumiliban siya sa klase kasama ang barkada. Kaya naman pinaghinto ito ng kanyang ama sa pag-aaral nung high school at pinauwi sa Samar. Pero hindi nagtagal ay pinagpatuloy doon ni Nonoy ang kanyang pag-aaral. Nung makatapos siya ng high school, ay nagbalik na ito sa Maynila. Siya ay nag-aral ng kolehiyo at kumuha ng kursong medisina. Dito ay muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang talento sa singing.
Si Nonoy ay naging isa sa mga singer ng bandang Family Birth Control noong 1975. Sila ay nakasama sa noon ay programa ni Ginang Imelda Marcos. Nakapagtanghal nga ang kanilang grupo sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, New Zealand, Japan at China. Ang grupo din nila ay madalas na nagtatanghal sa Siete Picados at mga hotel dito sa atin. Dito na nga nahasa ng husto ang boses ni Nonoy Zuniga. Subalit ang isa sa kanilang naging pagtatanghal noon ay ang naging mitya kaya naputol ang isang binti ni Nonoy. Ito yung mga panahon na magulo ang ating bansa dahil sa di umano'y maraming tao ang mga kumakalaban sa gobyerno at nagpapakalat ng mga kagamitang nakakapinsala. Isa nga si Nonoy sa naging biktima nung pasabugi ng Philippine Plaza Hotel. Sakto pa nga na malapit sa kanyang kinatatayuan na kung saan ay itinanim ang kagamitan na nakakawasak. Wala namang nasawi sa kanilang grupo. Subalit ang isang binti ni Nonoy ay labis na napinsala. Pagkatapos noon ay nawala na siya ng gana sa pagkanta. Hindi na rin ito sumama sa banda. Noon din kasi mga oras na yon ay malapit na rin makagraduate sa kolehiyo itong si Nonoy. Kaya naman itinuon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. At hindi nga naglaon ay nakapagtapos ito ng Doctor of Medicine sa University of Santo Tomas. Noong 1981 si Nonoy Zuniga ay naging guest sa 4th Metro Pop na kung saan ang mga kalahok ay merong kapansanan. Pero nung una ay pinanghihinaan siya ng loob na pumunta sa nasabing event dahil naaasiwa siya sa kanyang kapansanan na baka mapagtawanan lamang. At ang isa pa sa kanyang kinakaayawan ay baka kaawaan lamang siya ng mga makakapanood dahil sa nangyari sa kanyang binti. Pero ang tanging nagpalakas lamang ng kanyang loob ay ang mabuting payo ng kanyang pamilya at mga kaibigan na sinamahan ng malalim na panalangin sa Diyos. Dahil nga doon ay muli siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Dito na nga niya unang kinanta ang Ako'y Ikaw Rin. Ipahayag ninyo sa buong Marami sa mga nanood ang naantig ang puso dahil sa ganda ng kanyang inawit. Dito na rin siya napansin ng songwriter na si Willie Cruz. Agad nga siya nitong pinuntahan sa likod ng entablado at inalok nito si Nonoy para sa isang recording contract. Noong una ay umayaw siya sa nasabing offer. Pero pagkatapos ng isang linggo, nung ito ay nakapag-isip-isip, ay tinanggap niya rin ang recording contract. Dito na nga nagsimula ang kasikatan ni Nonoy Zuniga. Ang ilan nga sa mga tumatak na kanyang awitin ay ang Never Ever Say Goodbye. Never say goodbye. Si Nonoy Zuniga ay maraming natanggap na parangal tulad ng Best Pop Male Vocal Performance, Most Promising Entertainer, Entertainer of the Year, at iba pa. Pero ang isa sa pinakahuling award na kanyang natanggap ay ang Dangal ng Musikang Pilipino na iginawad sa Awit Awards noong 2022. Kinilala nga si Nonoy bilang Philippine King of Pop Ballads. Siya ay naging TV host sa programang Kapwa Ko, Mahal Ko at Med Talk with Dr. Z sa IBC 13. Pinangunahan din niya ang programang Ecowise and Now na kung saan ay tinuturo nila ang pangangalaga sa kalikasan at wastong pagtatapon ng basura. Isa din si Nonoy Zuniga na bumubuo sa The Greatest Hits Maker kasama sina Haji Alejandro, Rico J, Ray Valera at Marco Sison. Sa ngayon ay nagdadaos pa rin si Nonoy ng ilang mga pagtatanghal at paminsan-minsan ay lumalabas ito sa mga guesting. At siya ay tumutulong sa mga nangangailangan nating kababayan, lalo na sa mga kapuspalad, sa pamamagitan ng panggagamot sa medisina sa abot ng kanyang makakaya. Maraming tao ang dumadanas na matinding pagsubok sa buhay. Hindi man tayo magkakapareho ng sitwasyon, umasa tayong sa huli ay mapagtatagumpayan din natin ito. Basta tayo'y magsumikap at magtiwala lamang sa Poong May Kapal. Katulad ni Nonoy Zuniga, kahit sobrang hirap para sa kanya na mawala ng isang parte ng kanyang katawan, buong tapang nitong hinarap ang naging hamon sa kanyang buhay. Siya ay nagtiwala sa kanyang pamilya at higit sa lahat ay sa Poong May Kapal. Kaya naman kung kailan inakala niyang katapusan na ng kanyang karera, doon siya binigyan ng lakas mula sa itaas
at bumuhos nga ang napakalaking biyaya para sa kanya. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan ko at sana'y nagustuhan nyo ang kwento ng pamamayagpag at pagsubok sa buhay ng Philippine King of Pop Ballads na si Mr. Nonoy Zuniga. Maraming salamat po and God bless!